Sa isang masiglang palengke ng bayan ng San Andres, si Mang Rodel, isang tindero ng isda, ay maagang pumapasok upang ihanda ang kanyang pwesto. May mga bakas ng pagtitiis at pagsisikap ang kanyang mukha, na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ay nagtataglay pa rin ng mapagbigay ng ngiti. 10 taon na mula nang iwan siya ng kanyang asawa para sumama sa isang mas mayamang lalaki, isang sugat na paminsan-minsan ay sumisilip pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit sa halip na magpakalugmok, pinili niyang magpatuloy, umaasa at naniniwala na may mas mabubuting araw pa ring darating. Sa kanyang munting bahay malapit sa dalampasigan, kasama niyang naninirahan si Baldo, ang kanyang tapat na aso. Si Baldo, higit pa sa pagiging alaga, ay naging karamay niya sa mga panahong kanyang nararamdaman ang bigat ng pag-iisa. Isang araw, habang maaga pa'y abala si Mang Rodel sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, mga isdang binili niya mula sa mga lokal na mangingisda, lumapit ang kanyang kaibigang si Mang Isko, na nagtitinda ng gulay sa katabing pwesto. Mang Rodel, maganda yata ang kalakal mo ngayon, puna ni Mang Isko, habang sinisipat ang mga sariwang isda. Oo Isko, mabuti naman ang pasok ngayon. Salamat sa Diyos, tugon ni Mang Rodel, habang inaayos ang mga isda sa icebox. Napansin ni Mang Isko ang paminsan-minsang kalungkutan sa mga mata ni Mang Rodel. Matagal na rin mula noong nangyari yun, kaibigan. Sana'y patuloy kang lumakas at maging masaya. Napabuntong hininga si Mang Rodel. Salamat Isko, minsan mahirap, pero malaking tulong ang magkaroon ng gawain araw-araw. At syempre, nandyan din si Baldo, palaging nakasunod sa akin. Palagi kang may kaibigan dito Rodel, saad ni Mang Isko, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. At hindi lang ako, kundi lahat tayo dito sa palengke. Napangiti si Mang Rodel sa sinabi ng kaibigan. Bagamat hindi madaling makalimot sa nakaraan, ang araw-araw na pakikisalamuha at suporta mula sa kanyang mga kaibigan sa palengke ay nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang bawat bagong umaga. Isang mapayapang hapon, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtitinda sa palengke, naglalakad si Mang Rodel pauwi sa kanyang munting tahanan malapit sa dagat. Habang binabaybay niya ang landas na napapaligiran ng mga puno ng mangga, isang di inaasahang tagpo ang nakatakdang magbago ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa ilalim ng isang luntiang mangga, napansin niya ang isang maliit at nanghihinang nilalang, isang duwende, na tila may sakit at labis na nanghihina. Ang duwende, nakasuot ng munting saplot na yari sa mga tuyong dahon, ay nakabaluktot at kitang-kita ang paghihirap sa kanyang mukha dahil sa mataas na lagnat. Nabigla si Mang Rodel sa kanyang nakita. Kahit na sa mga kwento ng kanyang lolo, hindi niya kailanman inakalang makakakita siya ng tunay na duwende. Ngunit dito sa harapan niya, higit pa sa alamat ang nararanasan niya. Kawawa naman itong nilalang, bulong ni Mang Rodel sa sarili, habang dahan-daang yumuko upang hindi ito matakot. Hinaplos niya ang noo ng duwende at nadama niya ang init ng lagnat nito. Anong pangalan mo, at paano ka napunta rito? Mahinahong tanong ni Mang Rodel. Sa mahina at paos na tinig, ang duwende ay tumugon, ako si Pag-asa. Nanghihina ako at nilalagnat, hindi ko na nagawang makauwi sa aking tahanan. Tinamaan ng awa si Mang Rodel, na kilala sa kanyang kabaitan, ay nagpas siyang tumulong. Huwag kang mag-alala Pag-asa. Dadalhin kita sa aking bahay at aalagaan hanggang sa ikaw ay bumuti. Aniya habang maingat na binubuhat ang duwende para dalhin sa kanyang bahay. Habang naglalakad pa uwi, nang may bitbit na kakaibang pasahero, nagsimulang mag-isip si Mang Rodel kung ano ang mga susunod na mangyayari. Alam niyang ito ay simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata kung saan ang mundo ng mga alamat at ang kanyang tunay na mundo ay nagtagpo. Nang umaga matapos maiuwi si Pag-asa, sinimulan ni Mang Rodel ang masinsinang pag-aalaga sa maliit na duwende. Itinabi niya ang isang maliit na kahon na may malambot na tela sa tabi ng kanyang kama para doon matulog si Pag-asa, at madalas niya itong binibigyan ng mainit na sabaw na may maliliit na piraso ng gulay at karne, sapat lamang para sa kanyang maliit na katawan. Sa loob ng 3 araw na iyon, habang binabantayan ang paggaling ni Pag-asa, unti-unti silang nagkapalagayan ng loob. Sa mga oras na si Pag-asa ay nagkakaroon ng lakas, nagkukwento siya kay Mang Rodel tungkol sa kanyang mundo, ang mundo na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isang gabi, nag-usap sila ng masinsinan. Mang Rodel, hindi ko inaasahang may mga tao pa palang katulad mo, wika ni Pag-asa. Ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik sa normal. Sa mundong ibabaw, kadalasan ay takot at pagdududa ang natatanggap namin mula sa mga tao.
Nakangiting tumugon si Mang Rodel, hindi naman lahat, Pag-asa. Mayroon pa ring mga tao na naniniwala sa kabutihan, kahit hindi nila agad nakikita o nauunawaan. Tulad ko, lumaki ako sa mga kwento ng aking lolo tungkol sa inyong mga duwende, kaya nang makita-kita, bagaman ako'y nagulat, nanaig pa rin ang naisin kong tumulong. Kamangha-mangha, sagot ni Pag-asa. Sa kaharian namin, kung saan kami nakatira, bihira kami makarinig ng mga ganitong istorya. Madalas, pag-iwas ang ginagawa namin upang hindi magambala. Ngayon na mas magaling ka na, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Mang Rodel habang inihahanda ang isang tasa ng tsaa para sa kanilang dalawa. Balak kong bumalik sa aking mundo, ngunit hindi ko malilimutan ang iyong kabaitan, tugon ni Pag-asa. Isa kang mabuting tao, Mang Rodel. Sana'y marami pang katulad mo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa mga unang sinag ng araw. Pinag-usapan nila ang maraming bagay, ang buhay sa palengke ni Mang Rodel, ang kanyang mga pangarap at pagsisikap, pati na rin ang mga pagsubok na kanyang kinaharap matapos iwanan ng kanyang asawa. Si Pag-asa naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa kanilang kaharian at ang mahika na likas sa kanyang mundo. Sa loob ng maikling panahong iyon, bagamat magkaiba ang kanilang pinanggalingan, natagpuan nila ang isang hindi inaasahang pagkakaibigan na puno ng pag-unawa at respeto sa isa't isa. Ang mga araw na iyon ng pag-aalaga kay Pag-asa ay hindi lamang nagsilbing panahon ng paggaling para sa duwende, kundi isang mahalagang kabanata rin sa buhay ni Mang Rodel, isang paalala na ang kabutihan ay laging may puwang sa mundo, anuman ang anyo nito. Isang umaga habang nag-aalmusal sila ng simpleng sinangag at pritong isda, inilabas ni Pag-asa mula sa kanyang maliit na supot na yari sa balat ng puno ang isang kutsilyo. Hindi ito pangkaraniwang kutsilyo. Ang handle nito ay gawa sa magandang uri ng kahoy na may ukit na mga disenyo ng kalikasan at ang bakal ay kumikinang, tila ba gawa sa isang hindi pangkaraniwang metal. Mang Rodel, bilang pasasalamat sa iyong kabaitan at pag-aalaga, nais kong ibigay sa iyo ang kutsilyong ito, ani Pag-asa, iniabot ang kutsilyo kay Mang Rodel. Ito ay hindi basta-basta kutsilyo. Ito ay may mahika. Nagtaka si Mang Rodel habang marahang tinatanggap ang kutsilyo. Isang mahiwagang kutsilyo. Ano ang kakayahan nito, Pag-asa? Si Pag-asa ngumiti at tumugon, kapag ginamit mo ito sa paglilinis ng isda, ang mga kaliskis ay magiging pilak. Tunay na pilak, Mang Rodel. Gamitin mo ito para sa iyong ikabubuti. Napamangha si Mang Rodel sa sinabi ni Pag-asa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hinahawakan niya ang kutsilyo, pinagmamasdan ito, at napuno ng pagtataka. Tunay nga bang magiging pilak ang mga kaliskis? Paano ito naging posible, Pag-asa? Sa aming mundo, paliwanag ni Pag-asa, ang mahika ay bahagi ng araw-araw na buhay. Ang kutsilyong ito ay gawa ng mga panday na duwende, pinagbuklod ng mahika mula sa lupa, hangin, at tubig. Isa ito sa mga kakaibang bagay na maaari naming ibahagi sa inyong mundo. Habang pinakikinggan ni Mang Rodel ang paliwanag ni Pag-asa, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang mga posibilidad. Ang simpleng pagtinda ng isda ay maaaring magbago ng malaki. Ito'y magbabago ng aking buhay, Pag-asa. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan ng sapat. Ang pag-aalaga mo sa akin nang walang hinihintay na kapalit ay higit pa sa sapat na pasasalamat, sagot ni Pag-asa. Ang makita kang umunlad at magamit ang regalo na ito para sa kabutihan ay magdudulot ng kagalakan sa akin. Nang magpaalam si Pag-asa, may kakaibang damdamin si Mang Rodel sa kanyang puso, pagtataka, pasasalamat, at isang bagong pag-asa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kutsilyo hindi lamang bilang isang tool kundi bilang isang simbolo ng bagong simula. Sa pagbalik ni Pag-asa sa kanyang mundo, nanatili ang kutsilyo, isang paalala sa hindi inaasahang pagkakaibigan, na nabuo sa pagitan ng isang matapat na tindero ng isda at isang mahiwagang nilalang. Nang sumunod na araw sa palengke, habang tahimik na isinasagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain, nagpasya si Mang Rodel na subukan ang mahiwagang kutsilyo na ibinigay sa kanya ni Pag-asa. Ngunit sa isip niya, itinakda niyang gawin ito sa isang pribadong sandali, kung saan walang ibang mata ang maaaring sumaksi. Pumili siya ng isang tabing lugar sa kanyang pwesto sa palengke, isang sulok kung saan bihira ang dumadaan. Dahan-dahan niyang hinugot ang kutsilyo mula sa isang tela na kanyang dinala, at hawak ito ng mahigpit, sinimulan niyang linisin ang isang malaking isda.
Sa bawat hagod ng kutsilyo, isang kakaibang pangyayari ang kanyang nasaksihan, ang mga kaliskis ng isda ay nagiging pilak, kumikinang na parang mga barya sa ilalim ng maagang sinag ng araw. Hindi ako makapaniwala, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay malalim ang titig sa nagbabagong kaliskis. Ang bawat piraso ng pilak ay tila bumubulong ng isang pangako ng bagong bukas, ngunit may hatid ding takot sa kanyang puso. Kailangang ito'y manatiling lihim. Habang pinagmamasdan ang pilak na kaliskis, hindi niya napigil ang mag-alala sa maaaring mangyari kung ito ay malaman ng iba. Ang kasakiman, inggit, o mas malala pa, ang panganib sa kanyang buhay. Ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago, hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa komunidad, ngunit kailangan kong mag-ingat, aniya sa sarili, na may bigat sa kanyang dibdib. Biglang may isang pamilyar na tinig na tumawag sa kanya mula sa likuran. Rodel, anong bago sa'yo ngayon? Bati ni Mang Isko, ang kanyang kapwa tindero na lumapit na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Napabalikwas si Mang Rodel, agad itinago ang mga pilak na kaliskis gamit ang isang basahang tela. Ah, Isko, wala naman. Maganda lang ang huli ngayon, kaya maganda rin ang benta, sagot niya, pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. Maganda nga, parang may kakaiba akong nakita dito kanina, pero siguro imahinasyon ko lang, sagot ni Mang Isko, sabay ngiti. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako kaibigan. Salamat Isko, tugon ni Mang Rodel, ngumiti rin ngunit may bahid ng pag-aalala. Salamat talaga. Nang umalis si Mang Isko, muli niyang sinulyapan ang mga pilak na kaliskis. Ito ay magiging ating lihim pag-asa. Para sa kinabukasan, bulong niya sa hangin, na parang kinakausap ang maliit na duwende na wala na sa kanyang tabi. Ang lihim na ito ay mabigat, ngunit alam niyang ito'y kinakailangan. Sa paglipas ng mga linggo, ang sikreto ng mahiwagang kutsilyo at ang mga pilak na kaliskis ay nagbukas ng bagong kabanata sa buhay ni Mang Rodel. Nakakalap siya ng sapat na pilak upang simulan ng isang maliit ngunit magandang negosyo, ang paggawa ng alahas mula sa pilak. Nagtayo si Mang Rodel ng isang maliit na pagawaan sa likod ng kanyang bahay. Bumili siya ng mga kinakailangang kagamitan para sa pagtunaw at paghubog ng pilak, at umupa siya ng ilang bihasang manggagawa na dati niyang kakilala sa palengke. Isang hapon, habang abala sa pagpaplano ng disenyo ng alahas kasama ang kanyang bagong upahang si Nelly, isang bihasang alahera, pinag-usapan nila ang hinaharap ng kanilang negosyo. Napakaganda ng kalidad ng pilak na ito Mang Rodel, sambit ni Nelly, habang sinisiyasat ang isang natapos na kwintas. Saan mo ba nakukuha ang ganitong uri ng pilak? Hindi ito katulad ng karaniwan. Napabuntong hininga si Mang Rodel, pinipili ang kanyang mga salita ng may pag-iingat. Nelly, mayroon akong mapagkukunan na hindi ko maaaring ibunyag. Mahalaga lamang na malaman mo na ito ay ligtas at legal. Ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang kalidad at kagandahan ng ating mga produkto. Siyempre Mang Rodel, tugon ni Nelly, bagamat may bahid ng kuryosidad, ay nagpas siyang hindi na ituloy ang usisa. Ang mahalaga ay maganda ang kalidad ng ating ginagamit at etikal ang ating paraan. Sa mga sumunod na araw, pinagbuti ni Mang Rodel ang pagpapalago ng negosyo. Nakatuon siya sa paglikha ng iba't ibang alahas, mga kwintas, singsing, hikaw, at bracelet, na mabilis na nakakuha ng atensyon mula sa mga mamimili dahil sa kanilang natatanging kinang at pambihirang disenyo. Isang gabi, habang nakaupo siya mag-isa, tinitingnan ang mga nagawa nilang alahas, hindi niya mapigil ang makaramdam ng halo-halong emosyon. Natutuwa at nagmamalaki sa kanyang narating, ngunit may kaakibat din itong takot at pangamba. Kung alam lang nila ang totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit kailangan kong protektahan ang sikreto na ito, hindi lamang para sa aking kapakanan kundi para na rin sa mga taong umaasa sa negosyong ito. Kasabay ng paglago ng kanyang negosyo ay lumalim ang kanyang determinasyon na panatilihing lihim ang pinagmulan ng pilak. Alam niya na sa bawat pilak na kaliskis na kanyang ginagamit, hindi lamang yaman ang kanyang inaani kundi pati na rin ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang natatanging kapangyarihan. Habang lumalaki ang negosyo ni Mang Rodel, hindi niya kinalimutan ang mga araw na siya ay simpleng tindero lamang ng isda sa palengke. Naalala niya ang mga paghihirap at ang simpleng kasiyahan ng mga tao roon. Kaya naman, nagpasya siyang ibalik ang biyayang kanyang natatanggap sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang mga dating kasamahan. Isang maalinsangang hapon, nagtungo si Mang Rodel sa palengke dala ang balita ng pagkakataon para sa kanyang mga dating kasamahan.
Una niyang nilapitan si Mang Isko, ang mabait at matulunging kaibigan na laging nariyan para sa kanya. Mang Isko, may magandang balita ako. Gusto kong mag-alok ng trabaho sa ilan sa ating mga kaibigan dito sa palengke sa aking bagong kumpanya. Mga posisyon sa paggawa ng alahas, ani Mang Rodel habang magkasama silang nagkakape sa isang sulok ng palengke. Talaga Rodel, iyan ay magandang balita. Alam mo, marami dito ang naghahanap ng mas magandang oportunidad. Pero paano naman yung iba na wala ng ibang alam kundi ang magtinda? Tanong ni Mang Isko, puno ng pag-aalala para sa kapakanan ng kanilang mga kasama. Naiintindihan ko yan, Isko. Kaya bukod sa pag-aalok ng trabaho, nagplano rin ako ng mga pagsasanay para sa kanila. At sa mga hindi handa o hindi interesadong lumipat ng trabaho, handa akong magpahiram ng pera ng walang interes para makapagsimula sila ng sarili nilang maliit na negosyo, paliwanag ni Mang Rodel. Nabighani si Mang Isko sa narinig. Napakabuti mong tao Rodel. Salamat sa pag-alala mo sa amin. Hindi nagtagal, sinimulan ni Mang Rodel ang pagpupulong sa mga tindero at tindera. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang kanyang plano at ang mga oportunidad na maaari nilang makuha. Ang ilan ay nagpahayag ng interes na sumali sa kumpanya, habang ang iba naman ay nagpasalamat sa alok na pautang. Sa isa sa mga pagpupulong, isang tindera ng gulay na si Aling Celia ang lumapit kay Mang Rodel. Mang Rodel, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong magbago ng trabaho. Ang iyong alok ay parang sagot sa aking mga panalangin, sabi niya, ang mga mata ay namumugto sa pasasalamat. Aling Celia, alam ko ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Masaya ako na makatulong sa inyo, tugon ni Mang Rodel, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan sa pagkakataong makatulong. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Mang Rodel ang isang malalim na kasiyahan sa kanyang puso. Ang yaman na kanyang natamo, bagamat nagmula sa isang mahiwagang kutsilyo, ay naging instrumento niya para maghatid ng pag-asa at bagong simula sa marami. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pilak kundi sa mga tao na napasaya niya at sa mga buhay na kanyang naapektuhan. Habang unti-unting yumayabong ang kanyang negosyo sa alahas, hindi nakalimutan ni Mang Rodel ang mga mahihirap at pulubi. Naisip niya na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa komunidad na kanyang kinabibilangan. Bilang pagpapasalamat, nagpasya siyang ipamahagi ang mga isdang kanyang nalilinis, yung mga isdang tinanggalan na niya ng kaliskis gamit ang mahiwagang kutsilyo. Isang umaga, habang maaga pa, inayos ni Mang Rodel ang kanyang jeep na puno ng mga isda upang ipamigay sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Nagtungo siya sa iba't ibang bahagi ng kanilang bayan, lalo na sa mga lugar kung saan maraming mga tao ang nahihirapan. Sa unang hinto, sa isang maliit na barangay sa gilid ng kanilang bayan, sinalubong siya ng mga ngiti at pasasalamat ng mga tao. Isang matandang babae, si Aling Marta, lumapit kay Mang Rodel habang siya ay nag-aabot ng isda. Maraming salamat Mang Rodel, sabi ni Aling Marta, ang kanyang mga kamay ay mahigpit ang kapit sa malamig na isda. Sa mga panahong ito, bihira na ang may malasakit sa kapwa. Ang iyong kabutihan ay tunay na biyaya para sa amin dito. Aling Marta, hindi ko man maibsan ang lahat ng inyong mga pasanin, sana'y makatulong itong kaunti para sa inyong pang-araw-araw, tugon ni Mang Rodel, na ang kanyang puso ay puno ng init sa tuwing makikita niya ang epekto ng kanyang simpleng gawain. Sa isa pang hinto, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, bitbit ang isang lumang timba. Salamat po, Mang Rodel, sabi ng bata, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Excited na po akong makauwi at makapagsabi kay nanay na may ulam na kami. Napangiti si Mang Rodel sa sinseridad ng bata. Mag-ingat ka sa pag-uwi, at sabihin mo kay nanay mo, huwag mag-alala, may darating pa ulit na tulong, sagot niya. Sa bawat hinto, sa bawat pag-abot ng isda, nadarama ni Mang Rodel ang kahalagahan ng kanyang ginagawa. Hindi lamang ito pagtulong, kundi isang paraan ng pagkonekta sa kanyang mga kababayan, ng pagpapaalala na sa kabila ng pagyaman, hindi niya kinalilimutan kung saan siya nagsimula at kung sino ang kanyang mga kasama sa paglalakbay ng buhay. Habang papalubog ang araw at naipamigay na ang huling kahon ng isda, naramdaman ni Mang Rodel ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang mga pagpapala, ang pagbabahagi nito ang tunay na nagdulot sa kanya ng pinakamalaking kagalakan. Ang mga ngiti, pasasalamat,
At kwento ng bawat tao na natulungan niya ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang tunay na yaman ay nasa paggawa ng mabuti para sa iba. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Mang Rodel at lumalaki ang kanyang mabuting impluwensya sa komunidad, hindi lahat ay natutuwa sa kanyang tagumpay. Si Mang Densyo, isang mayamang negosyante na matagal nang nagtitinda ng alahas sa palengke, ay nagsimulang makaramdam ng matinding inggit kay Mang Rodel. Isang umaga, habang nagmamasid si Mang Densyo sa kanyang pwesto sa palengke, kinausap niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, si Berto. "Nakikita mo ba yang si Rodel? Bigla na lang yumaman. May kakaiba doon, Berto. Hindi natural ang biglang yaman yan," aniya. Ang kanyang mga mata ay masidhing nakatutok kay Mang Rodel na abala sa pakikipag-usap sa mga tao. "Opo, boss. Pero mukhang mabuti naman ang kanyang ginagawa. Maraming natutulungan," tugon ni Berto, na tila nagtataka sa tono ng kanyang amo. "Mabuti. Ha, huwag kang ang magpaka-inosente. Walang yumayaman ng ganyan kadali nang walang itinatagong lihim," sagot ni Mang Densyo, puno ng pagdududa at hinanakit. "Gusto kong malaman mo kung ano ang pinagmumulan ng yaman niya. Baka may mga iligal na gawain siyang itinatago," sumang-ayon si Berto, bagamat may agam-agam, at nagsimulang obserbahan si Mang Rodel ng mas malapitan. Sa mga sumunod na araw, pinag-aralan ni Berto ang mga kilos ni Mang Rodel, ngunit walang anumang kaina-hinalang aktibidad ang kanyang nakita. Bagkus, nakita niya kung paano aktibong tumutulong si Mang Rodel sa komunidad at kung gaano siya kagalang sa mga kapwa tindero. Isang hapon, nagpa siya si Mang Densyo na kumilos. Habang nasa isang pagpupulong ng mga negosyante sa bayan, sinimulan niyang ipahiwatig sa iba na baka hindi malinis ang pinagmumulan ng yaman ni Mang Rodel. "Napansin niyo ba ang biglaang pagyaman ni Rodel? Kakaiba, hindi ba? Sa panahon ngayon, mahirap maging sigurado kung saan nanggagaling ang yaman ng iba," sabi niya sa grupo. Ang mga salita ni Mang Densyo ay nagtanim ng buto ng pagdududa sa isip ng ilan sa mga nakikinig. Ang iba naman ay nagtanggol kay Mang Rodel, kilala sa kanyang kabutihan at matulungin sa kapwa. Sa pagtatapos ng araw, nagkaroon ng maliit na pagkakahati sa komunidad. Ang iba ay patuloy na sumusuporta kay Mang Rodel, habang ang ilan, lalo na ang mga nakarinig sa mga bulong ni Mang Densyo, ay nagumpisang magtanong at magduda. Nakaramdam si Mang Rodel ng ilang pagbabago sa pagtanggap sa kanya ng ilang tao sa palengke. Bagamat nagtataka, pinili niyang magpatuloy sa kanyang mga gawain, umaasang ang kanyang patuloy na mabuting gawa ang magpapatunay sa kanyang integridad. Sa mga sumunod na linggo, ang pagkalat ng maling balita ay lumaganap ng mas mabilis kaysa inaasahan ni Mang Rodel. Si Mang Densyo, na pinaghaharian ng inggit at pagkabalisa, ay mas pinaigting pa ang kanyang mga pagsisikap na sirain ang reputasyon ni Mang Rodel, sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga tsismis na ang yaman ni Mang Rodel ay nagmula sa mga iligal na gawain. Isang hapon, sa isang maliit na kapihan malapit sa palengke, nakipag-usap si Mang Densyo sa ilang lokal na negosyante. "Napapansin niyo ba kung gaano kadaling yumaman si Rodel? Isang araw lang, bigla na lang siyang nagbago," ani Mang Densyo, tinatapik ang mesa para makuha ang kanilang pansin. "At nakakapagtaka, hindi ba? Alam naman natin lahat na hindi ganoon kadaling yumaman sa pagtitinda lang ng isda at alahas." Ang isa sa mga negosyante, si Ginoong Santos, ay tumugon ng may pagdududa. "Oo nga, medyo kakaiba nga. Ano sa tingin mo ang pinagmumulan niyan? Hindi ko masabi ng sigurado, pero sa tingin ko dapat tayong mag-ingat. May naririnig akong bulong-bulungan na baka may kinalaman siya sa mga iligal na gawain," sabi ni Mang Densyo. Binababa ang kanyang tinig sa isang mahinang bulong, kunwari ay ayaw magkalat ng tsismis ngunit sadyang ginagawa ito. Ang usap-usapang ito ay unti-unting kumalat sa komunidad, nagdudulot ng alinlangan at hinala sa ilan. Samantala, si Mang Rodel, na walang kamalay-malay sa mga pinapakalat na tsismis, ay patuloy sa kanyang mga gawain sa pagtulong sa komunidad. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang pagbabago sa tingin ng ilang tao sa kanya. Ang dating ngiti at mainit na pagbati ay napalitan ng ilang mahinang bulong at umiiwas na tingin. Nagpasya siyang kumprontahin ang isa sa mga taong kilala niyang kaibigan, si Aling Mirna, isang tinderang malapit sa kanyang pwesto. "Aling Mirna, may napapansin po ba kayong kakaiba? Parang iba po ang tingin ng mga tao sa akin nitong mga nakaraang araw," tanong ni Mang Rodel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Rodel, mabuti pa'y huwag mo nang alamin. Baka masaktan ka lang sa maririnig mo,"
Sagot ni Aling Mirna. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatsya ngunit may halong pag-aatubili. Hindi po, kailangan kong malaman. Ano po ba ang sinasabi nila? Giit ni Mang Rodel, nangungulila sa katotohanan. Nakarating na rin sa akin, Rodel. May mga chismis na kumakalat, sinasabi nilang ang yaman mo daw ay galing sa iligal na gawain. Si Mang Densyo ang madalas na pinanggagalingan ng mga kwentong ito, pag-amin ni Aling Mirna, marahang hinahawakan ang kanyang braso bilang suporta. Napabuntong hininga si Mang Rodel, nadama ang bigat ng mga paratang. Salamat Aling Mirna, hindi totoo ang mga chismis, at gagawin ko ang lahat para linisin ang aking pangalan, sabi niya. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon na harapin ang mga hamon at ipaglaban ang kanyang integridad. Habang lumalala ang mga chismis, ang mga taong tunay na nakakakilala kay Mang Rodel at nakinabang sa kanyang kabutihan ay hindi na natiling tahimik. Nagsimula silang magtipon-tipon, handang ipagtanggol ang isang tao na alam nilang puno ng integridad at kabaitan. Isang hapon, sa likod ng palengke kung saan madalas magpahinga ang mga tindero, nagpulong ang ilan sa mga trabahador ni Mang Rodel at ilang matagal ng kaibigan sa palengke. Alam nating lahat ang totoong Rodel, hindi yung sinisiraan ni Mang Densyo, sabi ni Nelly, ang bihasang alahera na kabilang sa mga unang empleyado ng kumpanya ni Mang Rodel. Ilang taon na akong nagtatrabaho para sa kanya at nakita ko kung paano niya tratuhin ang lahat ng patas at may respeto. Hindi makatarungan ang mga chismis na ito. Tama ka Nelly, sagot ni Mang Isko, ang matapat na kaibigan ni Mang Rodel. Ako mismo, saksi sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa ating komunidad. Kailangan nating itama ang mga mapanirang chismis na ito. Nag-ambag din ng kanyang saloobin si Aling Mirna, hindi natin hahayaan na masira ang reputasyon ng isang mabuting tao. Nakita ko kung paano niya tulungan ang mga nangangailangan. Hindi tama na siya'y sirain lang dahil sa inggit. Nag-usap sila kung paano nila maisasaayos ang sitwasyon. Napagkasunduan nilang kausapin ang iba pang mga negosyante at mamimili sa palengke upang ipaliwanag ang totoong pagkatao ni Mang Rodel. Kinabukasan, habang abala ang palengke, lumapit si Mang Isko sa isang grupo ng mga suki ni Mang Rodel. Mga kaibigan, alam nyo naman siguro ang mga kumakalat na chismis tungkol kay Rodel. Bilang kaibigan niya ng mahabang panahon, masasabi kong walang katotohanan ang mga iyon. Nakita ko kung paano niya palagwin ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagsisikap at pagiging matapat. Isa sa mga suki, si Mr. Reyes, ang tumugon, "Oo Mang Isko. Kilala namin si Mang Rodel bilang isang mabuting tao. Hindi kami naniniwala sa mga chismis. Alam namin kung gaano siya kamaasikaso sa amin bilang mga customer niya." Sa mga sumunod na araw, ang mga taong natulungan ni Mang Rodel, mula sa mga empleyado hanggang sa mga ordinaryong mamimili, ay nagsimulang magpahayag ng kanilang suporta at magbahagi ng kanilang mga positibong karanasan sa kanya. Nang malaman ni Mang Rodel ang tungkol sa pagtatanggol sa kanya, labis siyang napaluha sa pasasalamat. Hindi ko inakalang ganito ang inyong pagtatanggol sa akin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Aniya sa isang maliit na pagtitipon sa kanyang tindahan. Ang init ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan at mga natulungan ay nagbigay kay Mang Rodel ng karagdagang lakas upang harapin ang mga hamon. Bagaman ang mga chismis ay patuloy na naglalaro sa isip ng ilan, ang kolektibong boses ng kanyang mga taga-suporta ay nagsilbing matibay na depensa laban sa mga hindi makatarungang akusasyon. Sa mga sumunod na araw, ang determinasyon ng komunidad na ipagtanggol si Mang Rodel ay lumakas. Ang bawat pagtatanggol ay hindi lamang isang boses kundi isang patotoo sa kanyang karakter at integridad. Isang umaga, nagpasya si Mang Rodel na mas aktibo pang linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pag-organisa ng isang pulong sa palengke. Dito niya inimbitahan ang lahat ng mga interesado at may alinlangan pa sa kanyang integridad, pati na rin ang mga taong malalapit sa kanya at mga taong natulungan niya. Sa simula ng pulong, buong tapang na binuksan ni Mang Rodel ang pagtitipon. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagtipon tayo ngayon hindi lamang upang linisin ang aking pangalan, kundi upang ipakita rin ang kahalagahan ng katotohanan at pagkakaisa natin, panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon ngunit matatag. Si Nelly, ang kanyang pinagkakatiwalaang alahera, ay isa sa mga unang tumayo upang magsalita. Bilang isa sa mga unang empleyado ni Mang Rodel, masasaksihan ko ang kanyang dedikasyon at pagiging patas sa lahat. Sa bawat araw na nagtatrabaho ako sa ilalim ng kanyang pamumuno,
nakita ko ang kanyang pagmamalasakit hindi lamang sa kalidad ng trabaho kundi pati na rin sa husay ng bawat isa sa amin. Sumunod na nagsalita si Mang Isko, na may ngiti ng suporta. Kilala ko si Rodel simula pa noong bata pa kami. Hindi lang siya naging mabuting kaibigan kundi pati na rin inspirasyon sa marami sa atin dito. Ang mga paratang laban sa kanya ay malayo sa katotohanan na alam natin. Si Aling Mirna, na isa sa mga matagal nang nagtitiwala kay Mang Rodel, ay nagbigay din ng kanyang testimonya. Isa ako sa maraming natulungan ni Mang Rodel. Nang wala akong makain, siya ang nag-abot ng tulong. Paano magiging masama ang taong handang magbigay ng walang hinihinging kapalit? Habang nagpapatuloy ang mga pagtatanggol, unti-unting naramdaman ni Mang Rodel ang bigat sa kanyang dibdib na lumuluwag. Ang mga salitang binitawan ng kanyang mga kaibigan at kasamahan ay nagdulot ng malaking ginhawa at pag-asa sa kanyang puso. Sa pagtatapos ng pulong, isang di inaasahang bisita ang tumayo, si Mr. Reyes, isang respetadong negosyante sa bayan. Narito ako hindi bilang negosyante kundi bilang isang miyembro ng komunidad. Matapos marinig ang lahat ng salaysay ngayong araw, nahihiya ako sa paunang pagdududa ko kay Rodel. Humihingi ako ng paumanhin, at nangangako na tutulong din akong ibalik ang kanyang magandang pangalan. Nagtapos ang pulong sa isang masigabong palakpakan, at si Mang Rodel, sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ay tunay na nakaramdam ng kapayapaan. Ang suporta ng mga tao ay hindi lamang nagbalik ng kanyang pangalan kundi nagpatibay rin sa kanyang paniniwala sa kabutihan ng tao. Sa mga sumunod na taon, hindi lamang napanumbalik ang mabuting pangalan ni Mang Rodel kundi lalo pang sumigla at lumago ang kanyang negosyo. Ang kanyang kumpanya ng alahas ay naging simbolo ng inobasyon at integridad sa buong rehiyon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nakinabang kay Mang Rodel kundi pati na rin sa kanyang mga empleyado, na karamihan ay dati niyang kasamahan sa palengke. Isang araw, habang nagkakape si Mang Rodel kasama ang kanyang mga matatagal na empleyado sa bagong gawa na kapihan sa loob ng kanilang pagawaan, nagsimula silang magbahagi ng kanilang mga kwento ng pag-unlad. Alam mo Mang Rodel, hindi ko inakalang magkakaroon ako ng sariling bahay, sabi ni Nelly, na ngayon ay manager na ng produksyon. Dati-rati, sa isang maliit na kwarto lang kami umuupa ng pamilya ko. Ngayon, may 3 kwarto na kami, at ang mga anak ko, pareho nang nasa college. Nakangiting tumugon si Mang Rodel, iyan ang tunay na yaman Nelly. Hindi lang ang kumita kundi makita rin na umangat ang buhay ng bawat isa sa atin. Si Mang Isko, na ngayon ay head ng logistics, ay nagdagdag, totoo yan, Rodel. Noon, hirap na hirap ako mag-ipon para sa edukasyon ng mga bata. Pero dahil sa mga oportunidad na binigay mo, hindi lang sila nakatapos ng high school, nasa magandang universidad pa sila ngayon. Ang usapan ay naging emosyonal nang ibahagi ni Aling Mirna, na ngayon ay head ng customer service, ang kanyang pasasalamat. Mang Rodel, salamat talaga. Bawat pagpapala na natanggap ko mula sa trabaho dito, ibinabalik ko sa aking pamilya. Ngayon, mayroon na kaming maayos na bahay, at ang aking mga apo ay may magandang kinabukasan na naghihintay. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, napuno ang silid ng damdamin ng pasasalamat at pag-asa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pagbabago at pag-unlad, ngunit iisa ang tema, ang positibong epekto ni Mang Rodel sa kanilang buhay. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, sinimulan ni Mang Rodel na pag-isipan ang hinaharap ng kumpanya. Sa mga darating na taon, gusto kong lalo pang palawakin ang ating negosyo. Hindi lang para sa atin kundi para rin sa susunod na henerasyon ng mga trabahador na makikinabang sa ating tagumpay. Nagtapos ang araw na iyon na may bagong sigla at determinasyon. Ang tagumpay ng negosyo ni Mang Rodel ay hindi lamang nasusukat sa kita kundi sa kung paano nito binago ang buhay ng maraming tao. Ang kanyang liderato at integridad ay nagsilbing pundasyon hindi lamang para sa kanyang kumpanya kundi para sa buong komunidad. Ang paglago ng negosyo ay naging simbolo ng pagkakaisa, pag-asa, at ang walang katapusang posibilidad na dala ng pagsusumikap at pagtutulungan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakaramdam si Mang Densyo ng bigat sa kanyang konsensya. Ang kanyang negosyo ay nagsimulang magdusa dahil sa kanyang hindi magandang gawi at ang mga tao ay nagsimula ring lumayo sa kanya. Ang presyon mula sa mga tao, kasama na ang pagbagsak ng kanyang negosyo, ay nagpabigat palalo sa kanyang dinadala. Isang makulimlim na hapon, nagpasya si Mang Densyo na harapin si Mang Rodel sa kanyang tindahan.
Nang makita niya si Mang Rodel na abala sa pag-aayos ng ilang papeles, naramdaman ni Mang Densyo ang bigat ng bawat hakbang papalapit sa kanya. Mang Rodel, bungad ni Mang Densyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Pwede ba tayong mag-usap, kahit saglit lang? Tumingin si Mang Rodel at nakita ang lalaking matagal na niyang kilala bilang kakompetensya, ngayon ay mukhang pagod at mabigat ang loob. Tumango siya at itinuro ang isang upuan. Upo ka Mang Densyo. Ano ang maipaglilingkod ko? Huminga ng malalim si Mang Densyo bago nagsalita. Rodel, naparito ako hindi bilang isang negosyante kundi bilang isang taong naghahanap ng kapatawaran. Aaminin ko, ako ang nasa likod ng mga maling balita tungkol sa iyo. Nadala ako ng maling pag-iisip at inggit. Napabuntong hininga si Mang Rodel, hindi lubos makapaniwala sa naririnig ngunit pinakikinggan ang bawat salita. Bakit Mang Densyo? Bakit mo nagawang siraan ako? Inggit, Rodel, purong inggit, pag-amin ni Mang Densyo, ang kanyang mga matay lumuluha. Nakita kong umangat ka ng mabilis, samantalang ako, kahit anong sikap, tila ba hindi makausad. Ang pagkakamali ko ay ang hindi ko napigilan ang inggit na iyon, at ito ang naging dahilan para gumawa ako ng mga bagay na hindi tama. Tumahimik sandali si Mang Rodel, sinusuri ang sinseridad sa mukha ni Mang Densyo. Mang Densyo, hindi madaling tanggapin ang iyong ginawa, pero pinapahalagahan ko ang iyong lakas ng loob na umamin at humingi ng tawad. Maraming salamat, Rodel. Hindi ko inaasahang madali mo akong mapapatawad, ngunit nais kong magsimula ulit ng tama, wika ni Mang Densyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang pagpapatawad ay bahagi ng paghilom Mang Densyo. Sana'y maging aral ito para sa atin na ang inggit ay walang magandang naidudulot, sabi ni Mang Rodel. Magtulungan na lang tayo, para sa ikabubuti nating lahat. Nagpasalamat si Mang Densyo at umalis na may bahagyang gaan sa kalooban, ngunit batid niyang marami pa siyang dapat patunayan hindi lamang kay Mang Rodel kundi pati na rin sa ibang tao. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagtapos sa pag-amin at paghingi ng tawad kundi sa simula ng isang bagong kabanata para kay Mang Densyo, isang kabanatang puno ng pag-asa sa pagbabago at pagpapabuti ng sarili. Sa paglipas ng panahon, mas lalong sumigla ang pamayanan ng San Andres dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Ang mga negosyong dati ay magkakakompetensya ay nagkakaroon na ng kooperasyon, ang mga alitan ay napalitan ng pagkakaibigan, at ang buong komunidad ay lumago ng sabay-sabay. Ang mga aral ng pagpapatawad, pakikipagtulungan, at malasakit ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. Isang araw, habang abala si Mang Rodel sa kanyang trabaho, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig. Rodel, mukhang marami ka nang nagawang maganda dito sa ating mundo. Lumingon si Mang Rodel at nakita si Pag-asa, ang maliit na duwende na minsan niyang inalagaan. Pag-asa, natutuwa akong makita ka muli, sabi ni Mang Rodel, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Anong nagdala sa iyo rito? Nalaman ko ang lahat ng iyong nagawa Rodel, sagot ni Pag-asa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Natutuwa ako na ginamit mo ang mahiwagang kutsilyo hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa kapakanan din ng iyong kapwa. Ang iyong kabutihan at pagkakawang gawa ay nagdala ng malaking pagbabago. Maraming salamat Pag-asa. Ang iyong regalo ay naging instrumento ng maraming magagandang bagay. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa iyong tiwala, tugon ni Mang Rodel, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ipinakita mo na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa kung paano mo ginagamit ang mga biyayang natatanggap mo para sa ikabubuti ng iba, sabi ni Pag-asa. Ang inyong komunidad ay nagtagumpay dahil sa inyong pagkakaisa at pagtutulungan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Mang Rodel ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao ay masaya, nagtutulungan, at patuloy na umuunlad. Ang mga dating tindero na nahirapan sa buhay ay ngayon may maginhawang tahanan at magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Ang bawat isa ay nag-ambag sa tagumpay ng kanilang bayan, at si Mang Rodel ang naging inspirasyon nila. Babalik na ako sa aking mundo Rodel, ngunit laging nandito ang aking suporta at pagbati sa inyo, paalam ni Pag-asa, na may ngiti sa kanyang mukha. Maraming salamat Pag-asa. Ang iyong kabutihan ay hindi namin makakalimutan, sagot ni Mang Rodel, habang pinanunood si Pag-asa na unti-unting naglalaho sa liwanag. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, naramdaman ni Mang Rodel ang isang malalim na kasiyahan at kapayapaan.
Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging simpleng tindero ng isda hanggang sa pagiging isang pinuno ng isang kumpanya ay puno ng pagsubok, ngunit ang mga aral ng kabutihan, pagkakaisa, at malasakit ay nagdala sa kanya at sa kanyang mga kasamahan sa tagumpay. At sa bawat araw na dumaraan, patuloy na umuunlad ang pamayanan ng San Andres, hindi lamang sa yaman kundi sa espiritu, dahil sa inspirasyon ni Mang Rodel at ang mga prinsipyong kanyang itinanim sa kanilang mga puso. Ang kwento ni Mang Rodel ay naging alamat ng kabutihan at pag-asa, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay nakikita sa kung paano tayo tumutulong at nagmamahal sa ating kapwa.